above all powers, above all kings, above all nations and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified and laid behind the stone. You lived to die. Good evening po sa inyong lahat. I-share po natin yung ating pong live streaming ngayong gabing ito, mga kapatid. Binabati ko po kayo ng isang mapagpala, isang matagumpay na gabi, hapon, madaling araw sa inyo pong lahat, mga kapatid. Meron pa po tayong time para i-share po natin ang live streaming po na ito. Trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature. Pinabati po natin yung mga nandyan po medyo nakakaranas po ng medyo malakas ang ulan at hangin. Kapag kayo po ay inabisuhan po na lumikas, ay lumikas po kayo, mga kapatid.
Para din po yan sa inyong kaligtasan, sa pamilya nyo po, at para po sa inyong sarili. Mag-ingat po tayo dyan po sa mga tabing baybayin. Share po natin mga kapatid, napakahalaga po yung ating tatalakayin ngayong gabing ito. Behind the storm, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you lived before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the storm, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you crucified and laid behind a storm, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall. Above all, like a rose, trampled on the ground, you took the fall, thought of me above all. Yan, praise the Lord po. Above all. Amen. Ngayong gabing ito mga kapatid ay i-share po natin ang ating pong live streaming muli. Inuulit ko po. At ngayon po ay medyo nakakaranas po tayo ng medyo malakas na ulan at hangin. Dalangin po natin na sa bawat lugar po na kanya pong dinadaanan ay talagang magkaroon po ng kamay ang Diyos, magkaroon po ng biyaya ang Diyos upang ang lahat po ay maging okay, at siyempre po ay lahat ng pamilya, lahat po ng mga Pilipino
saan man yung sentro ng bagyo ay ingatan ng ating Panginoong Diyos na buhay. So ngayong gabing ito mga kapatid ay binabati ko po kayo muli, isang mapagpala, mapaghimalang gabi sa inyong lahat. So meron po tayong tatalakayin at share ko po sa inyo mga kapatid. Kumusta po kayo dyan sa inyong kinalalagyan? Naka-relax na po ba kayo? Ayan, ulit-ulitin ko po na kailangan po tayo nakakapag-relax at wala pong istorbo sa atin pong ginagawa at pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon, sapagkat mahalaga po yung bawat mensahe na ating pong napapakinggan. So ayan, hindi ko na po babatiin yung mga gusto kong batiin. Wala po tayong monitor pa. Gusto ko lang po talagang ma-enjoy ito na ayan, hindi na po baliktad yung aking pong background. At syempre meron na po tayong music na background po, pinagpala ng Panginoon. Alam nyo po, basta sumunod ka sa Lord ay talagang ang Lord ang magpro-provide. Amen. At ayan, so binabati ko po kayong lahat. Yun na lang muna po. Okay, so ngayon po ang ating pong tatalakayin mga kapatid sa Panginoon ay ating pong makikita at mababasa po sa John chapter 10 verse 10. Babasahin ko po sa New International Version. Ang sabi po, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Okay, purihin po ang Panginoon, tayo manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po ngayong gabi sapagkat kalooban mo minsan pa na kami po ay makapakinig ng mga salita mo, na ang salita mo ay nagbibigay ng buhay. Ang salita mo ay nagtuturo. Ang salita mo ay nagre-rebuke. Ang salita mo, O Diyos, ay makapangyarihan para magbago ang isang tao. At ang salita mo, O Diyos, ito po ay mayroong himala, mayroong pong pagpapagaling, mayroong pong pagbabago na daladala sa bawat taong tatanggap ng iyong mga salita. Kaya inaangkin namin ang tagumpay ng pangangaral ng mabuting balita. At sa oras na ito ay hindi namin pinapayagan ang espiritu ng rejection. Right now, I command you once again to come out right now in that mind, in that heart, from head to foot right now in Jesus' name. You have no power in that body. You have no power in that mind, in that heart right now in Jesus' name. And Lord God, we thank you tonight. And once again, we give you all the praises and glory. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say Amen. Amen. So mga kapatid, itong ating pong tatalakayin ay hindi po ito nagkakalayo doon po sa ating mga siniris nung mga nakaraan po. Katulad po nung tinalakay po natin yung sa Mark, di ba? Tinalakay po natin at mapapansin po natin na yung pagkakatukso ni Jesus Christ, pagtukso sa kanya na hindi nagtagumpay at yung kanyang pananalangin, ito po yung magkakabit-kabit po na ating pong tatalakayin sapagkat napakayaman po ng revelation ng Word of God pagdating po sa bagay na ito. So napansin nyo po nang si Jesus Christ po ay tinukso ng demonyo mga kapatid, ay mapapansin po natin na talagang meron po siyang plano. At ang plano po siyempre hindi maganda. Yan po ay nasa Luke chapter 4 verse 3. Amen. At dito po natin mapapansin ang mga bagay na ito ay bibigyan sa atin ng liwanag para po tayo mismo po ay makapaghanda, dahil alam natin na ang demonyo mga kapatid ay naghahanap lamang ng pagkakataon
'Di ba nung after na tinukso si Jesus Christ at hindi siya nagtagumpay, hanggang pangatlong beses niyang tinukso si Jesus Christ, anong sinabi niya? Umalis and then naghanap ng pagkakataon. So ngayon po, mga kapatid, ang ating pong tatalakayin ay yung salitang still, S-T-E-A-L, sa John chapter 10 verse 10. Isi-series po natin ito, mga kapatid. Tatlo po ito: steal, kill, and destroy. Mahalaga po ito ay malaman po natin sapagkat alam natin na sa panahon po ngayon, kumikilos po ang kaaway. Amen. Kung hindi mo po alam, huli ka na sa balita. Maraming kapamaraanan, mga kapatid, na ang kaaway ay kumikilos sa panahon ngayon. Yung iba po, alam. Yung iba po, hindi. At kumikilos po ang kaaway, hindi lamang po sa mga hindi Kristiyano, kundi lalong kumikilos po ang demonyo, ang kaaway, sa mga Kristiyano. Amen. Sapagkat may dahilan kung bakit mas lalo siyang nagbibigay ng panahon sa mga Kristiyano. So, ang Bible ay nagsabi, sabi niya na parito ang magnanakaw upang magnakaw. To steal. Steal, ang ibig sabihin to take and carry away something that belongs to another person. Pagkuha, pagtangay, mga kapatid, pag-alis ng isang bagay na hindi kanya, upang ito po ay mailayo doon mismo sa isang tao o may-ari nito, mga kapatid. So, tatangayin, aalisin yung bagay na hindi kanya. Ganun po ang ginagawa ng kaaway. Yung hindi para sa kanya, dapat yun yung kanyang kinukuha, yun ang kanyang tinatangay. Okay? Na ang ibig sabihin, kung hindi ito para sa kanya at ito ay kanyang tinangay, ang ibig sabihin, wala po siyang permission. Okay? Hindi siya pinahintulutan. Bakit? Kaya nga po kinuha, kaya tinangay, mga kapatid, ang isang bagay na hindi kanya dahil po wala siyang permission. So, ang ibig sabihin pa po is to come or go quietly or secretly. Ang ginagawa po ng kaaway, mga kapatid, ay kukunin niya ang isang bagay na hindi kanya at itong kukuhain niya po ay mahalaga po ito. Hindi po siya kukuha na hindi po mahalaga. Katulad ng ginawa niya kay Jesus Christ. Mayroon siyang gustong kuhain kay Jesus Christ na mahalaga, kaya niya po ito ginagawa, mga kapatid. At ang sabi po, ito po ay kanyang kukuhain sa pamamagitan po ng isang parang, okay, tahimik na panahon, tahimik na pagkakataon, tahimik na oras na hindi mo alam. At gagawin niya po ito, ang sabi niya, secretly. Ang ibig sabihin, hindi mo alam. Secret lang po ito, mga kapatid. Hindi mo alam na ito pala ang kanyang gagawin. Ito pala ang kanyang plaplanuhin. Ito pala yung bagay na kanyang gagawin. So the devil come quietly and secretly because the devil wants to steal first. Mga kapatid, first. The devil wants to steal first, mga kapatid, our relationship to God. Amen? Relationship natin sa Panginoon. Isa po yan, mga kapatid, na napakahalaga kung bakit tayo
ay ninanakawan ng kaaway. Ito po ay ang ating relasyon sa Diyos. Remember mga kapatid, nang tinukso siya, si Jesus Christ, ng demonyo sa Luke chapter 4 verse 3, anong sabi niya po doon? If you are the Son of God, amen, gawin mong tinapay ang batong ito. Unang atake ng demonyo ay yung binanggit niya, if you are the Son of God. Kung ikaw ang totoong anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Minsan po nakapokus po tayo doon sa paggawa ng tinapay. Hindi po natin napapansin na bago po yun niya binanggit, ay binanggit niya po yung sinabi niyang, if you are the Son. Pag sinabi pong, if you are the Son, yan po ay tumutukoy sa relationship between the Son and the Father. The Father and the Son. The relationship of the Father to the Son. And the relationship of the Son to the Father. So doon pa lang po ay nakikita na ang kanyang ginagawa po para po ito ay kanyang makuha. Ito po ay kanyang maalis kay Jesus Christ, mga kapatid, ay makikita po natin doon ng isang bagay unang-una na gusto niyang makuha ay ang relasyon ni Jesus Christ sa kanyang Ama. It is the same to us, my brothers and sisters. Sa panahon po natin ngayon, ganyan din po ang ginagawa ng kaaway. Yung ating relasyon sa Diyos ay kinukuha niya. Bakit? Para tayo po ay hindi po maging anak ng Diyos. Ganun po katindi. Para po hindi po tayo maging anak ng Diyos. Hate niya po na tayo po'y maging anak ng Diyos, mga kapatid. The devil wants to steal our relationship to our Lord Jesus Christ. Ayaw niya po na meron tayong relasyon, mga kapatid, sa Diyos. Kaya nga po marami siyang kapamaraanan na ginagawa para mawala po ito sa buhay po natin. Nandiyan po yung bibigyan niya tayo ng problema. Bibigyan niya tayo ng pagsubok na dumarating po yung punto na parang ayaw na natin. Nararanasan niyo po ba yon? Na dumarating tayo sa punto na parang ayaw na natin. Parang gusto na nating i-give up yung pagiging anak natin ng Diyos. Kaya nagki-question tayo, bakit ganito katindi yung dinadaanan natin pagsubok? Anak naman ako ng Diyos. Amen? Kaya ito ginagawa ng kaaway, mga kapatid, dahil po gusto niyang nakawin, gusto niyang alisin sa atin ang ating relasyon sa Diyos. Like Jesus Christ. If you are the Son, He is talking not only for the sonship of Jesus Christ to His Father, but yung personal nilang relasyon bilang isang anak sa kanyang Ama. Pag sinabi po kasing relationship, mga kapatid, sa Panginoon, ito po yung nagiging daan para po magkaroon ng communication ng tao sa Diyos. Magkaroon si Jesus Christ ng communication sa kanyang Ama. Itong tinatawag na relasyon. Kaya kapag hindi po tayo nagkaroon ng relationship para tayo po'y maging isang anak ng Diyos, mga kapatid, marami po yung mga bagay na darating na hindi hindi natin maunawaan doon sa gusto at plano ng Diyos sa atin. Palagi tayo magque-question. Bakit ganito?
Kristiyano na ako, bakit mas lumala yung pagsubok sa akin? Amen? At ito po, mga kapatid, gusto ko po medyo laliman po ito. Nung sinabi po ng demonyo yan kay Jesus Christ na gawin mong tinapay ang batong ito sa Luke chapter 4 verse 3, alam nyo po ba na ang napansin ko po dyan sa bagay na yan ay maganda ang kanyang intensyon. Di ba maganda yung kanyang intensyon na si Jesus Christ ay gutom at kailangan kumain ni Jesus Christ. Di ba maganda yung intensyon ng demonyo? Para makakain si Jesus Christ, concern siya doon. Maganda yung kanyang intensyon dahil gutom si Jesus Christ. But, my brothers and sisters, maganda ang intensyon ng demonyo, pero masama ang kanyang plano. Maganda yung kanyang intensyon, yes, pero yung kanyang plano ay masama. Dahil ang kanyang plano, mga kapatid, alisin ang relasyon ni Jesus Christ sa kanyang Ama. Ganyan po yung ginagawa sa atin, mga kapatid. Minsan merong mga pagsubok na dumarating sa atin na actually hindi po negative yung dating. Di ba? May mga ganung pagkakataon. Saka mo na lang malalaman after na nangyari na yung pagsubok. Doon mo na malalaman, uy, ganito pala, masama pala. Di ba merong mga dumarating na akala natin ay talagang isang positibong bagay, pero sa likod po nito, mga kapatid, ay masama pala. Iba't ibang klaseng pamamaraan ng demonyo. Akala natin puro negative yung nakikita natin, at doon natin makikita kagad, oy, negative. O, ito yung ating dapat gawin. Pero may mga dumarating sa bawat buhay po natin na gustong alisin yung relasyon natin sa Diyos sa mga bagay na pinopront lamang ng demonyo na intensyon na maganda. Pero sa likod po nito ay isang planong masama para mawala ang ating relasyon sa Diyos. Good intentions, pero miserabling plano, mga kapatid sa Panginoon. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ, mga kapatid sa Panginoon, yes, oo, alam ko yon. Kaya kong gawin yon na isang tinapay, ang isang bato, pero hindi niya ginawa po yon. Dahil alam ni Jesus Christ na mayroong plano ang demonyo sa kanya. Doon pa lang nalaman niya na yung plano ng demonyo, mga kapatid, ay masama. Maganda naman yung kanyang intensyon, pero masama ang kanyang plano. Sa atin po, mga kapatid sa Panginoon, mga mananampalataya na tinatawag pong sons of God, because we are the sons of God, dahil tinanggap natin si Jesus Christ. Huwag po tayo basta-basta po maniniwala sa isang positibo na minsang dumarating sa atin, yung pala po ay masamang plano para sa atin. Kaya nga po sabi ng Biblia, test every spirit. Ite-test po natin, ito ba ay totoo bang intensyon? Ito ba ay magandang intensyon? O sa kabila nito ay napakasamang plano? Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Nakakaranas po ba kayo ng gano'n? Ako po naranasan ko po rin yan. Yung ang ganda ng intensyon para sa akin, pero sa likod nito ay masama pala ang plano. Di ba? Mga kapatid, may mga ganun. Saka mo na lang malalaman after 1 day, after 2 days, after 1 month, after a year. Di ba? Sa umpisa lang naman pala ganun, yung pala may iba palang plano. O, di ba, mga kapatid?
Kaya lahat po ng mga Kristiyano na tinatawag pong anak ng Diyos, dapat po nag-iingat. Katulad po ni Jesus Christ. Yes, oo, mga kapatid, gutom na siya. But, hindi po siya nagpahulog sa patibong ng demonyo. Inalam niya. Ano kayang plano nito? Siyempre, alam natin pag demonyo, wala namang magandang plano yan, kundi masama. Yun po yun, mga kapatid. May mga positibong inihaharap ang demonyo, pero sa likod po nito ay masamang plano. Katulad po ng ginawa, magandang intensyon, positibong intensyon yon para kay Jesus Christ. Pero ginamit lang po yun na front ng demonyo para mawala ang relasyon ni Jesus Christ sa kanyang Ama. Kung ginawa yon ni Jesus Christ, wala na pong pangalawa, pangatlong pagtukso. Doon pa lang sa una po, bagsak na si Jesus Christ. Wala na ang kanyang pagiging anak ng Diyos. And remember, hindi sa tutuksohin ng demonyo kung walang posibilidad na siya matukso, sapagkat siya po ay nasa katawang tao. Dahil kung nasa kanya, mga kapatid, ang pagiging Diyos niya, hindi na siya tutuksohin ng demonyo. Para ano pa? Kaya siya tinukso ng demonyo sapagkat may possibility. Kaya yan po ang ginagawa ng demonyo sa panahon ngayon sa atin. Yes, we are the sons of God, but may possibility po na tayo'y mahulog sa kanyang masamang plano. Kaya wag po tayong basta-basta maniniwala, mga kapatid, sa ipinopront ng kaaway na magandang intensyon. Sapagkat sa likod nito, mga kapatid, ay masamang plano. At anong sabi? The thief comes only. Sabi niyo po only. Isa lang ang gagawin. Ang sabi nila is to steal. Upang may kuhain sa'yo. Mayroong ialis sa'yo na isang bagay na hindi kanya. Mga kapatid. So yan po yung number 1. The devil wants to steal our relationship to God. And then number 2 po, mga kapatid, the devil wants to steal our relationship to others. The devil wants to steal our relationship to others, sa iba. Ganyan po ang plano ng demonyo. Not only to steal our relationship to God, but our relationship to others. Siyempre, pag nasira, nakuha ang relasyon natin sa Diyos, pati ang ating relasyon sa ating mahal sa buhay, sa ating mga kakilala, sa ating mga ka-sisters and brothers, kukuhain din po yan ng demonyo. Hindi nyo napapansin, mga kapatid, maraming nagkakagalit-galit, maraming hindi nagkakaunawaan because of that. Nananakaw ang totoong relasyon ng bawat isa sapagkat, mga kapatid sa Lord, dahil po sa plinano ng kaaway na ang bawat isa ay hindi po nakapagbantay sa ginawa ng demonyo. Kaya magtataka po kayo, mga kapatid, yung iba sa atin natitisod, yung iba sa atin na hindi mananampalataya, ayaw na dumalo, kasi sasabihin, ay bakit yan, sila nga, oh, tingnan mo. Sila nag-aaway, sila nagbabangayan, nagsasalita ng hindi maganda, mga kapatid. O, di ba?
Dahil yan ang ipinupukol ng kaaway. At madali niyang magagawa yon kapag ang relasyon natin sa Diyos ay nawala. Tiyak, ang relasyon natin sa kapwa ay makukuha niya, mayaalis niya. Hindi po nawawala. Kaya minsan may mga away-away sa church, may mga away-away sa family, may mga away-away dun sa, akala mo, di ba, magka-close, sobrang close, bigla na lang nagiging nagiging malayo na sa isa't isa. Dahil po sa ginagawa ng kaaway na ialis at nakawin ang relasyon ng bawat isa. At siyempre kapag nangyari to, tuwang-tuwa siya. Bakit? Sasabihin ng demonyo, wala ka ng kakampi. Di ba? Wala ka ng kakampi. Wala ka ng kaagapay. Wala na magsasabi sa iyo. Wala na magiging concern sa iyo. Oh, di ba? At ang kaduluduluhan po niyan kapag hindi na po nakabangon sa ganung kalagayan, mga kapatid, wala na, magiging unbeliever na siya uli. Dahil nakuha, nawala, ninakaw ng kaaway ang dalawang letter R na yan. Relationship sa Diyos, relationship sa ibang tao. Relationship sa kapwa. Amen. And then, pangatlo mga kapatid, yung pangalawa, ulitin natin, the devil wants to steal our relationship to others. And then, pangatlo, the devil wants to steal our time. Yung oras natin. Siyempre, pag nagkaroon po, mga kapatid, ng wasak na relasyon sa ibang kapwa, sa mga kasama, mga kapatid, ang time, mananakaw din ng demonyo. Darating yung time, hindi ka nadadalo. Darating yung time, hindi ka na manonood. Darating ang time, wala ka ng time sa Bible. Di ba, dyan nga tayo inuumpisan ng kaaway, lalo na kapag tayo ay inaantok na, pagod na, ano sinasabi? Bukas na lang. Yung oras natin na para dun sa debosyon natin, mga kapatid, nawawala. Ninanakaw ng kaaway yung oras natin. At marami po ang ganyan na nangyayari, mga kapatid, sa loob at labas ng church. Mananampalataya o hindi mananampalataya, mga kapatid. Time sa pagbabasa ng Bible, time sa pagpunta sa church. Di ba? Alam nyo mo, mga kapatid sa Lord, itong bagay pong ito na ginagawa ng kaaway ay para po tayong inilulubog sa kumunoy. Lalo na po pag ninakaw po yung oras natin, mga kapatid, wala na. Yung kalahati ng katawan mo nakalubog na. Susunod niyan hanggang balikat na. Hanggang nandoon na lampas na sa'yo, hindi ka na makahinga. Sapagkat masosuffocate ka, mga kapatid, sa lahat ng mga problemang dumarating sa buhay mo, na wala ka ng pinaguhugutan na will ng Lord. Dahil hindi ka na nakakapagbasa, hindi ka na nakakadalo sa church. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Matindi po yan. Pagdating po sa time. Kaya nga minsan, mga kapatid, may kwento po dyan eh. Ang sabi ng demonyo daw, mga kapatid, mula ngayon, papayagan na natin ang mga tao na magbasa ng Bible. Papuntahin natin sila sa church, sa mga simbahan, para makinig ng salita ng Diyos. Makinig po kayong lahat, mga kapatid.
Pinayagan na daw po. Magbasa ng Bible, pumunta ng church, mag-worship sa Panginoon. Pinayagan na ng demonyo, hindi na hinahadlangan. Pero ang sabi po ng demonyo, mga kapatid, pero sasabihin natin sa kanila, o baka ikaw nasabihan ka na nito, papupuntay natin sila sa church, papapagbasahin na natin sila ng Bible, masasambahin na natin sila, papapag-worshipin, papapag-joyfulin sa Panginoon. Pero, sabi niya, pero, saka na lang. Saka na lang. Alam niyo po yung saka na lang na yan, mga kapatid, ang nakapaloob po dyan yung time na dapat po nasa church ka, dapat po nagbabasa ka ng Word of God, dapat po ay sumasamba ka sa Diyos. Kaya nga po, di ba, pag ang isang Kristiyano o isang tao sasabihin na, pupunta ako doon next week, Sunday. Ay, sandali. Naku, may problema nga pala ako. Saka na lang. Ay, sandali. Naku, yung tuhod ko, namamaga. Hindi ako masyadong makalakad. Hindi muna ako pupunta doon sa practice. Saka na lang. Ay, naku, umuulan. Wala pa naman akong payong. Butas. Meron nga, pero butas. May Bible study. Sayang. Pero, sige lang. Meron pa na bang ibang araw? Saka na lang. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Marami pong ninanakaw na oras ang demonyo sa bawat isa sa atin. At ang ginagamit niya po ay ang saka na lang. Pinapayagan ka na ng demonyo pero saka na lang. Pinapayagan ka ng demonyo para magbasa ng Bible. Anong inilalagay niya sa isip mo? Saka na lang. Pinapapunta ka na rin, pinapaubaya niya na pumunta ka doon sa sa church para ikaw ay sumamba. Pero nilalagay niya sa isip mo, saka na lang. Kaya kung mayroon ka pong ganyan na lingwahe sa sarili mo, mga kapatid sa Lord, ang dami nang ninanakaw ng demonyo na oras sa iyo. Amen, mga kapatid sa Lord. Huwag po natin papayagan po yan sapagkat, mga kapatid sa Panginoon, marami po ang mawawala po sa atin. Kaya nga po pag ang isang Kristiyano hindi po nakakadalo, hindi po nakakapagbasa ng Bible, hindi nakakapag-worship sa Lord, I think not only 50%, mga kapatid, ang nawawala. Palagi pong nagiging usap-usapan po yan, nagiging kwento. You miss 50% in your life. Okay, nasabihin natin, mga kapatid, 50 na lang. Actually, baka nga sumusobra na, baka nga 90% nang nawawala ang namimiss mo. Kahit sabihin na natin 10%. Can you imagine sa 10%, mga kapatid, na nawawalang oras sa atin? Na hindi natin nagagawa para sa Panginoon? Yung nananakaw niyang oras sa 10% na yan. Amen? Dahil lang po sa saka na lang. Pag tinamad, saka na lang. Pag may problema, saka na lang. Kahit walang dahilan, saka na lang. Amen? Magkaroon ng konting pagsubok, saka na lang. Dinadahilan, Pastor, kaya hindi ako nakapunta. Bakit? Traffic. Saka na lang ako a-attend ng on time.
Saka na lang. Mga kapatid sa Lord. Hindi natin alam mga kapatid, yan sa porsyentong yan na napakaliit. Ang dami nang nakuha ng demonyo at nanakaw na demonyong oras. Sa pag-intindi natin at pag-entertain mga kapatid ng mga walang kakwenta-kwentang bagay, marami pong oras ang nawawala at nilanakaw ng demonyo sa atin. Amen. Maganda naman ang intensyon na makapagpahinga ang tuhod mo. Pero masama ang plano ng demonyo. Dahil marami kang mamimiss na word of God na makapagpapagaling ng tuhod mo. Na makapagpapaayos ng buhay mo. Na makapagpapatagumpay ng problema mo. Amen. Huwag po natin payagan. Katulad ng ginawa ni Jesus Christ, hindi siya pumayag. Hanggang ikatlong pagtukso, hindi siya pumayag na mawala kahit segundo ng kanyang oras. Hindi siya pumayag. May nasayang ba na minuto, segundo, nung nagharap sila ng demonyo? Walang nasayang po. Kaya dumating yung time, lumayas ang demonyo. Dahil hindi siya nagbigay ng puwang na manakawan siya ng oras. Hindi dumating sa kanyang buhay nang nagsabi siyang, saka na lang. Saka na lang, Ama, gutom na gutom ako, kakainin ko muna, gagawin ko muna tong tinapay ang bato. Maganda kasing intention nito ni demonyo. Amen? Magpapatihulog ako dito. Nasamba na lang ako dito para yung matikman ko naman yung magkaroon ako ng authority, kayamanan. Lagi na lang akong naglalakad. Samantalang yung pag ako ay nagmamay-ari na niyan, kakarga-kargahin ako niyan. Di na ako maglalakad, di na ako sasakay ng maliit na bangka. Pero hindi po niya yon, mga kapatid. Sinayang ang pagkakataon na mapunta siya sa ganung kalagayan. Dahil alam niyang marami siyang oras na masasayang. Mawawala ang kanyang relasyon sa Diyos. Mawawala ang kanyang relasyon sa kanyang mga kasama, sa kanyang mga alagad. Yung mga taong nagtitiwala sa kanya. Yung mga taong tinitingala siya. Yung kanyang mga alagad na walang iba na kinakapitan kundi siya. Yung kanyang mga alagad na doong kumukuha sa kanya ng lakas para makapangaral ng mabuting balita. Yung kanyang mga alagad na kapag kasama siya, doon lamang sila tumatapang. Ayaw niyang mawala ang kanyang relasyon sa kanyang mga kasama. Amen. Naunawaan niyo po mga kapatid. Hindi po biro. Tandaan niyo po, hindi biro po na magnakaw ang demonyo sa atin. Magiging isang pulubi po tayo na mananampalataya pag nangyari po yan. Tayo po ang pinakakawawa pag nangyari po yan, mga kapatid. Pag nawala ang oras na, mga kapatid, anong mangyayari? Game over. Diba sa mga laro, pag wala ng oras, nakuha ng oras, game over. Sa bagay, pwede pang maglagay ng coins. Pwede pang magpa-load para makapaglaro uli. Para makapagpatuloy. Dito po mga kapatid sa Lord, pag nag-game over ka,
Mabuti kung makakapag-load ka sa tindahan para makabalik ka. Mabuti kung maglalagay lang ng coin para mabilis kang makabalik. Ilulugmok ka ng kaaway. Gagawin kanyang kawawang kawawa. Gagawin kanyang pulubi. Pag lahat yun ay nakuha niya sa'yo. Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala. Mga ipinopront, magandang intensyon, pero sa likod nito ay masamang plano. Tandaan nyo po, ang demonyo, makinig po kayo. Bibigyan ko po kayo ng mensaheng karne ngayon. May buto-buto. Hindi lamang po, mga kapatid, yung nasa labas ng church, ang pwedeng gamitin ng demonyo para mawala ang relasyon mo sa Diyos. Minsan ang ginagamit ng demonyo yung kapwa mo nasa loob ng church. Yung mga taong kakilala mo na nasa church. Yung nasa loob ng church na nakontrol ng kaaway, tapos magkokontrol din ng iba para mawala ang iyong relasyon sa Diyos, mawala ang relasyon mo sa ibang tao, sa kasama mo, at mawala ang oras mo sa Panginoon. Tandaan niyo po yan. Totoo po ang sinabi po ni Emmanuel Eni. Si Emmanuel Eni po ay isa pong agent ni Satan. Nabasa ko po yung kanyang libro. Kung nabasa niyo po yon, mga kapatid, ano yung natatandaan nyo doon? Mayroon ako natandaan. Sabi niya, sa totoo lang, ang sabi niya, sabi nung agent na ito ni Satan na si Emmanuel Eni, yung mga hindi Kristiyano, hindi naman namin yan talaga binibigyan ng pansin. Bakit? Kasi sa amin na yan eh. Sa amin na yan. Hindi na namin basta binibigyan niya ng halaga, ng pansin, ng oras. Kasi sa amin na yan eh. Hindi nga Kristiyano eh. Eh di amin. Dalawa lang naman daw yan eh. Nasa Diyos o na kay Satanas. Kapag wala sa Diyos, na kay Satanas. Pag hindi Kristiyano, na kay Satanas. Tanggapin nyo po itong mensaheng ito. Karni po ito. Kainin nyo po. Yung mga hindi Kristiyano, amin na yan. Mas nagpo-focus kami sa mga Kristiyano. Mayroong nakabantay sa bawat isa sa kanila. Imagine nyo po yun. Yung iba daw po, mataas ang posisyon, mataas din. Masigit pa yung posisyon na inilalagay nila. At para daw po, yung isang Kristiyano na matatag ay bumagsak, gagamit siya ng isang Kristiyano rin. Hindi siya kukuha sa labas. Yung hindi Kristiyano, kukuha ito sila, mga kapatid, ng isang Kristiyano para ipangtapat doon sa gusto nilang ibagsak na Kristiyano. Sabi ko, ba't ganon? Sa isip ko lang ba't ganon? Na Kristiyano, sa Kristiyano yung ginagamit. Ang tawag daw po nila doon is carnal Christian. Meron pong carnal Christian, yung kunwari lang po, Christian, yung hindi naman nakikita sa buhay niya yung kapangyarihan nito, yung sa 2 Timothy. Umaawit din, nagpipreach din,
worker din, pero karnal ang kanyang pagiging Kristiyano. Walang pagsunod bilang Kristiyano, hindi nagpapasakop na Kristiyano, walang respeto na Kristiyano, walang pagpapahalaga na Kristiyano, at marami pa pong iba. Kaya nga po karnal. Amen. Ginagamit daw po nila ito para bumagsak yung totoong Kristiyano. Kaya po, test every spirit. The devil wants to steal our relationship to God, our relationship to others, our relationship para sa ating oras, relasyon natin sa oras natin. Kaya po mga kapatid sa Panginoon, payo ko po sa inyo bilang kapatid, bilang pastor, kahit saan kang church, kahit saan ka na Kristiyano nagche-church, tandaan nyo po mga kapatid, lagi po kayong sasangguni sa inyo pong pastor. Ano man po yung mga bagay na nangyayari mga kapatid, sumangguni po kayo sa inyong pastor. Sumangguni po kayo sa inyong elder. Sumangguni po kayo doon sa alam nyo po mga kapatid na medyo malalim po sa pananampalataya. Huwag po kayong mahihiya. Dahil po pag dumating yung time na nagkamali po kayo ng desisyon sa buhay, mga kapatid, sasabihin nyo, huli na ang lahat. Magigilty ka sa sarili mo. Magigilty tayo sa sarili natin na mayroon tayong mga bagay na hindi natin isinangguni sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Mahalaga po yun. Kasi mahirap na po sa panahon ngayon, mga kapatid. Hindi natin minsan alam kung sino ang ginagamit ng demonyo para tayo ay bumagsak. Kaya nga kailangan pong tinetest natin yung espiritu at lagi po tayong nagbibigay po, mga kapatid, ng pangunguna sa kalooban ng Diyos kung ito ba'y sa Panginoon o hindi. Kaya po mayroong pastor sa isang church para tayo po ay sumangguni, mga kapatid. Huwag po kayong mahiya. Wala pong bayad. Nandiyan pa po ba kayo? Nahihiya pa po kayo. Wala naman pong bayad. Amen. Ayan, medyo kumain po kayo ng karne ngayong gabi. Di ba? Eh, paminsan-minsan naman po kailangan natin kumain ng karneng mensahe. Kayo naman, no? Inuman nyo po kagad ng tubig, baka po kayo mabilaukan. Amen po. Kaya mga kapatid sa Panginoon, isineshare ko po ito sa inyo sapagkat ito po yung mga magkakarugtong po na mensahe. Napansin nyo po mga kapatid, magkakarugtong po ito. Kasi po, maganda po talaga na isinisiris po natin yung ating mensahe para po nalalaman po natin yung dapat po nating gawin at nalalaman po natin yung mga bagay na hindi pa po natin nalalaman. Yung hindi po tayong strike anywhere. Amen? So natitrace kagad ni Lord yung mga bagay na dapat na maayos at makapagbibigay po sa atin ng mabuting kalagayan sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Tandaan po natin, mahal na mahal po namin kayo. Walang sino man po, mga kapatid, ang magsasabing bahala ka sa buhay mo.
Amen. Amen po ba, mga kapatid? Lagi po nating sinasabing, mahal na mahal po namin kayo. Lahat po ng mga pastor, sa totoo lang po, concern po sa atin lahat. Sa loob ng church, mga totoong nagpapastor, mga kapatid, concern po yan. Oh yes, minsan binibaby tayo ng pastor. Pero tandaan nyo po, doon nyo po makikitang mahal na mahal tayo ng pastor kapag dumarating ang time. Minsan po, pinapakain po tayo, minsan hindi ng lugaw kundi ng karne. Pag ang pastor nyo po, lagi po kayong binibaby, mga kapatid, hindi ka mahal niyan. Yung lagi kang ini-spoiled, kahit mali na, okay pa rin. No, mga kapatid. Pero kapag ang pastor, mga kapatid, sa Panginoon, ka-close ka o hindi, nagbibigay po yan ng mensahe, ng lugaw at ng karne. Para po tayo lumago sa ating pananampalataya at magsama-sama po tayo together hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? So tayo pong lahat ay manalangin po sa Panginoon. Just close your eyes. God is here. Nandyan sa iyong kinalalagyan ng Panginoon. Ang kanyang presensya. Hindi niya plinano na mawasak ang relasyon mo sa Diyos at ang relasyon mo sa iyong kapwa at ang oras mo sa Kanya. Mahal na mahal ka ng Panginoon. And treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Yes, Lord. Crucified and laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone. God wants us to become a victorious Christian. Naririyan siya para ayusin ang iyong relasyon sa Kanya. Just close your eyes, my brothers and sisters. Huwag kang umalis sa kinaupuan mo. Ipikit mo ang iyong mata. Ikaw at ang Panginoon. Yes, Lord. Crucified, Laid behind the stone, killed to die, rejected and alone, like a rose. trampled on the ground. You took the fall and brought
Surrender everything. Amen. Like a rose trampled on the ground, inside of me, above all, like a rose trampled on the ground, you took the fall, inside of me, above all. Lord, salamat po sa gabing ito, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa pagpapayo mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, na in-expose mo ang aming kaaway. Alam po namin na ayaw mo na mawasak ang aming relasyon sa iyo. Ayaw mo na mawasak ang relasyon namin sa aming kapwa. Ayaw mong mawasak ang aming relasyon sa mga oras na dapat ay para sa iyo. Lord, sa iyo po namin alay ang pagsambat, inaangkin namin sa bawat oras ng aming buhay. Ikaw ang amin pong bibigyan ng panahon. Sa iyo po ang papuri at parangal in Jesus' name. Amen and amen. Ayan mga kapatid, hanggang sa muli po, tayo po ay magkita-kita at i-share nyo po ang mensaheng ito para sa lahat. At ina-announce po namin mga kapatid na every Sunday po ay wala po tayong live streaming tuwing gabi dahil po pahinga po dahil po sa umaga meron pong Sunday service at nagtuturo pa po tayo after ng Sunday service. So, kailangan din naman po ang ating physical na pangangatawan ay nakapagpapahinga po. So, every Sunday ay wala po tayong live streaming. And then Monday hanggang Saturday po, mayroon po tayo niyan. At yung Saturday po ay meron po tayong live na aawit. Nandun po may audience po tayo. Mga kapatid, ayan, di ba? Tumataas ng level natin ito. Siyempre, para sa Lord, di ba, gagawin natin kung ano yung mas nakakaganda para po maluwalhati po ang Diyos. So, kahapon po, hindi po tayo nakapag-live dahil po nasa biyahe pa po tayo, kami ni Pastor Ronald. So, medyo na late na po. Alam po natin na yung iba po ay maagang natulog o matutulog dahil po may mga pasok na rin po ang mga estudyante at kailangan po na makapaghanda para sa araw po ngayon ng kinabukasan. So ayan po, nagpapasalamat po tayo na minsan pa sa gabing ito ay binigyan po muli tayo ng panahon. Ayan, ako po ay nagpapasalamat at alam niyo po, excited po talaga ako na magkaroon po tayo ng sound at mapapurihan po ang Diyos bago po tayo magsimula at pagdating po sa dulo. So nakakapagbigay po ito ng isa pang pagsamba, pagpupuri sa Diyos at lagi po namin iniisip mga kapatid na lagi nyo po ipag-pray kasi lagi po namin iniisip kung paano po talaga mapapapurihan pa ang Diyos sa mga bagay po na dumarating para sa atin. So maraming salamat po sa inyong mga panalangin, lalo na po sa ating pong mga kasama dito po sa God of Truth Christian Church. Kayo po ay pinagpala ng Diyos at tayo po ay nagpapasalamat na kayo po ay ibinigay po sa amin ni Pastor Ronald. At ako po ay nagpapasalamat din po personal
na ibinigay po ako ng Diyos sa buhay po ni Pastor Ronald. Salamat po. God bless us all.